the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that he will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
worship you just because of who you are in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing once again. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Come on and sing his name, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sing once again, because of who you are. Because of who. Come on, tell it to the Lord right now. Come on, sing it to him. Oh, because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
life right now. Yes, Lord, you fight for us. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. We sing Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you are my Prince of Peace, and I worship you because of who, and I worship you because of who, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. For the last time we sing, Lord, I worship you because of who you are. Amen. A blessed Sunday po sa ating lahat, mga kapatid, mula Luzon, Visayas, Mindanao at International. So ngayon po ay ang araw ng Diyos para po muli magpakilala ang Panginoon. Amen? Amen. Gusto po ba natin makilala pang lubusan ang Diyos? Amen. Amen. Kasi ganun po yun, mga kapatid. Habang tayo po ay tumatagal sa ating pong relasyon sa Panginoon, amen, habang tayo po'y tumatagal sa relasyon natin sa Diyos, kailangan po mas lalo pa natin siyang makilala ng lubusan. Kung gaano siya kapangyarihan na gumawa sa bawat buhay natin. Amen? At sa pang-araw-araw po nating buhay bilang Christian, mga kapatid, ay maganda pong tunay na yung pangalan ng Diyos ay mag-manifest sa mga buhay po natin. Ibig sabihin, kung siya po ay Jehovah Jireh, the Lord who provides, dapat nagmamanifest po yun sa mga anak niya, di ba? Dapat hindi tayo nagkukulang. Amen? Kaya magtatanong tayo sa Panginoon, di ba Lord, ikaw ang aking Jehovah Jireh, kailangan mag-manifest yun sa buhay ko. Amen? So kailangan tayuan natin yun at lakaran natin yun. Ano pa man yung mga pangalan ng Diyos, magmamanifest yan sa atin kung tayo po'y tapat na nakikipagrelasyon sa Kanya at inaalam natin kung ano ang kalooban niya sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen. Sa araw na ito, palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your holy name, Lord God. Patuloy ka namin, Lord God, na papasalamatan, pupurihin sa lahat po ng ginawa mo sa mga buhay namin. Lord, kami po'y dating marumi. Kami po'y dating, Lord God, na lugmok sa kasalanan. At ngayon, Lord God, kami po ay iyong pinatawad, kami po ay iyong nilinis. At ang dalangin po namin, Panginoon, Lord God, sa muli mong pagdating, datnan mo kami, Panginoon. Datnan mo ang bawat isa sa amin, Lord God, na malinis, na binigyan ng kabanalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, wag masayang ang aming mga pagpapagal, wag masayang ang aming pong mga ginagawa, Lord God, para sa iyong gawain at para sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na patuloy, Lord God, na samahan mo kami, Panginoon, sa araw-araw naming buhay. Samahan mo kami palagi, Panginoon, sa mga challenges ng buhay namin. Lord, salamat po. Dalangin namin ang understanding, Lord God, ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating isang pangalan ng Diyos na dapat kapitan natin. Amen. Yung promise ng Diyos na siya ay
lagi nating kasama. Siya ay si Jehovah Shammah. Amen. Amen. Lagi tayong may kasama. Amen. Dahil siya ay si Jehovah Shammah. Amen. So, ano pong ibig sabihin ng Jehovah Shammah? God is with me right here. Amen. Saan man tayo naroon, mga kapatid, dapat lagi nating isipin na nakikita tayo ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay naliligaw, tandaan natin, may nakatingin sa atin. Merong kasama tayo na nakatingin sa atin. Amen. Na gusto ng Lord, habang siya ay kasama natin, na nahandito sa lupa, amen, ay sinusunod po natin kung ano yung gusto niya. Amen. Hindi lang po siya basta Jehovah Shammah na lagi nating kasama, kundi siya yung Jehovah Shammah na laging nagtutuwid at laging may gustong ibigay sa atin na kalooban niya sa mga buhay natin. So kahit saan tayo dalhin, mga kapatid, ng buhay, o saan man tayo dalhin ng buhay, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Amen? Hindi tayo nag-iisa. So minsan akala natin, iniwan na tayo ng Diyos. Pero, nandyan lang pala siya. Amen? Tahimik, pero siya ay totoo. Totoong buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi minsan nararamdaman natin parang malayo si Lord. Pero mga kapatid, dapat panghawakan natin kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin. Na siya ay si Jehovah Shammah. The Lord is there. Amen? Lagi po natin yung binibigkas every Sunday, di ba? Dinideclare natin yan. Ang ibig sabihin niya, kapag lagi po yan dinideclare every Sunday, so sa buong isang linggo, na declaration natin yan ng linggo, ay dinideclare natin, nakasama natin si Lord. Amen? Saan man tayo pumunta, sa opisina tayo, sa trabaho, amen? Nasa loob ka ng bahay, nasa eskwelahan ka, ang ibig sabihin nun, the Lord is there. Ibig sabihin, hindi lang si God nasa heaven. Kasi minsan pagka tayo nagpe-pray, the Lord God in heaven, di ba? Our Father God in heaven. Ang isip natin, nasa langit lang ba ang Diyos? Hindi, mga kapatid. Present siya sa mismong sitwasyon mo ngayon. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Amen? Isipin mo nga ang sitwasyon mo ngayon. So, ang sabi dyan, mismo sa sitwasyon natin ngayon ay present si Lord. Amen? Present ang ating Diyos, mga kapatid. Kahit tayo ay broken, kahit tayo ay confused, kahit tayo ay lost. Ikaw ba ay lost? Nawawala? Amen? Hinahanap mo pa ba yung sarili mo hanggang ngayon? Ang tagal mo ng Christian? Naghahanap ka pa ng sarili mo kung ano na ikaw? Pero ang Diyos natin, mga kapatid, sa sitwasyon na meron tayo, kung tayo man ay nakukonfuse, tayo ay nawawala, tayo ay broken, God is not absent. Amen? God is not absent. He is there. Amen? Siya ay naririyan para sa atin. Amen? So minsan, feeling kasi natin, kapag tahimik si God, kasi karamihan sa atin, para kasi inisip natin talaga namang tahimik si God eh. Hindi naman ako pinapakinggan o hindi ko siya naririnig. Pero yun yung feeling natin. Amen? Pero ang katotohanan, mga kapatid, hindi basihan ang ingay para malaman na present siya. Amen? Kundi yung promise niya. Ano ang basihan natin na si Lord ay kasama natin? Siyempre, yung promise. So, yung promise ni Lord, sinabi niya dyan sa Ezekiel chapter 48, verse 35. So, basahin po natin ng malakas para maintindihan po natin. Amen? Sabay-sabay po tayong sabihin ang salita ng Diyos, ang promise ng God. 1, 2, 3. And from that day, the name of the city will be, the Lord is there. So, ito ay
ang promise ng Diyos, mga kapatid. Ang Ezekiel 48:35. Hindi lang lugar, mga kapatid, ang binabago niya. Hindi lang lugar ang binabago niya, kundi yung ating identity. Sino ba tayo? Amen? Binabago niya tayo. Amen? Tayo ba yung dati na broken? Amen? Na restored? Amen? Alam niyo mga kapatid, tayo dapat laging magpasalamat sa Diyos kasi talaga namang broken tayo noon. Amen? Yun yung identity natin. We are broken dahil ginawa ng kaaway sa atin ay tayo ay kinulong. Amen? Tayo ay ginapos ng kaaway sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng demonyo sa atin. Amen? Pero hindi daw yun ang tunay na identity natin. Hindi tayo yung nakakulong, hindi tayo nakagapos, hindi tayo puno ng bisyo, hindi tayo puno ng kawalan, ng poverty, and everything. So, hindi po tayo, pinalaya po tayo ng Diyos at tayo ay nirestore. Amen? Nirestore niya ang buhay natin na dapat ay sagana noong hindi pa nagkasala ang tao. Amen? Ngayon, binabalik yun ng Diyos sa atin. Minsan, ayaw nating tanggapin. Gusto pa natin yung dati nating buhay. Amen? So, ang gusto ng Panginoon, pag sinabi niyang, I am there. Amen? The Lord is there. Ibig sabihin nun, binabago niya yung identity natin. Amen? From brokenness to restoration. E minsan gusto natin balikan pa yung dati nating buhay. Na yun na ikamamatay natin, di ba? Kamamatay ng spirito natin. Gusto mo balikan pa rin yung gusto ng laman mo, gusto ng demonyo sa buhay mo, na hatakin ka. So hindi yun ang destiny natin, mga kapatid. Amen? Hindi yan ang destiny mo. Amen? Ang destiny natin is restoration. Amen? Tayo ay citizens of heaven. Amen? Hindi tayo citizens ng hell. Amen? Hindi tayo lang citizens dito sa mundo. Amen? Yun yung gusto ng Panginoong ipakita sa atin. Kaya kung ikaw nag-iisip ka pa, binabalikan mo pa rin yung dati mong buhay, binabago na nga ng Diyos ang destiny mo. Amen? From abandoned to occupied by His presence. Amen? Dati abandonado ka. Amen? Wala kang mapuntahan. Walang gustong kumupkup sa'yo. Amen? Dahil ikaw ay makasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, ang pamilya mo ay broken. So, kahit na yun ang dati mong destiny, gusto ng Diyos, mga kapatid, ay i-occupy tayo ng Lord sa Kanyang presensya. Amen? Gusto ng Lord ma-occupy tayo ng presence niya. Amen? So, pag sinabi ng Diyos, I am there, ibig sabihin, kahit wasak ang paligid mo, may pag-asa pa rin. Amen? So kahit wasak ang paligid, amen? Kahit nasabihin mo pa kasi yung kinalalagyan ng ng bahay ko, ng lugar namin, dito ako nakatira, puro wasak ang paligid namin, puro bisyo, puro ganito, puro hindi magagandang bagay. Bakit ka magpapadala doon? Amen? Amen? Bakit ka magpapadala doon? Sabi ng Lord, I am there. Kahit wasak ang lugar mo, kahit wasak ang pamilya mo, gusto ng Lord ipakita sa iyo na makapangyarihan siya, nasa gitna ng iyong sitwasyon, nandun pa rin siya. Amen? May pag-asa. So wag daw tayo mawala ng pag-asa kapag ang kapaligiran, kapag ang iyong pamilya, kapag ang sarili mo, mismo ikaw wasak. Tama ba? Minsan wasak ka, di ba? Amen? Pero anong sabi ng Diyos? I am there. May pag-asa ka pa. May pag-asa pa rin. Amen? Hanggat may buhay ka, amen, wag lang matigas ang ulo. Amen? Pag matigas ang ulo mo, minsan papaluin ka ng Diyos. Siyempre, may palo. Parang mga tatay natin, di ba? Kapag tayo ay naliligaw ng landas, may palo. Kasi lagi siyang nandyan.
Sinong magtutuwid sa'yo? Amen? Kaya nga sinabi ng God na, I am there. Gusto mo pa bang mapalo? Umayos ka, di ba? Tumuwid ka. Amen? Sumunod ka. Amen? Huwag mong sundin yung bulong ng kaaway. Hindi yung tatay mo. Amen? Ang tatay natin, ang bulong maganda. Amen? Para sa ikabubuti natin. So, I am there. So, sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 20. Matthew 28:20, pakilakas ang basa. 1, 2, 3. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen, mga kapatid. Napakaganda po nitong verse na ito. Ito po yung sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, I will be with you. Amen? Pero hindi sinabi ni Jesus na I will be with you kapag okay ka. Anong sinabi ni Jesus? I am with you always. So always, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Amen? Sa failure mo, nandyan siya. May failure ka ba? Amen. Lahat naman tayo, di ba, may failure. Pero gusto ng Lord tayo ay bumangon. Kaya sabi niya, nandyan siya para ibangon ka, para bumangon ka. Amen. Kasi, yung failure, kadalasan, nangyayari po yan sa atin. Kasi hindi tayo perfect. Ginagawa tayo ni Lord na perfect. Kasi pinapakita niya sa atin, may failure ka anak, pero nandyan ako. Amen. Iaangat kita sa mga failure mo. Amen ba? Amen. Sino ba dito may mga failure? Magtaas ang kamay yung mga failure. Amen. So lahat tayo may mga failure. Amen. Meron tayong mga bagay na bumabagsak tayo, may mga bagay na tayo po ay hindi tumatama. Pero ang Diyos gustong iangat tayo. Kaya tinutuwid tayo ng Panginoon kasi nandyan siya. Always. Hindi lang pag okay ka. Amen? Kapag may doubt ka, kapag may pag-aalinlangan ka, nandyan siya. Amen? Ano ba yung mga pag-aalinlangan natin? Ano ba yung mga doubts natin sa Panginoon? Totoo ba to? Totoo bang may promise si Lord? Totoo bang aangat ang buhay ko? Anong sabi ng Diyos? Nandyan siya. Always. Amen? And also sa mga sickness. Amen? Sa sickness natin, sa mga karamdaman natin, anong sabi ng Diyos? Nandyan siya. Amen. Kasama mo siya. Amen. Kasi nga, ang Diyos, yun po yung kanyang katangian. Amen. Hindi kanya iiwanan dahil lugmok ka. Hindi kanya iiwanan dahil meron kang doubts. Hindi kanya iiwan dahil may failure ka. Hindi kanya iiwan dahil may takot ka. Mas lalo natin kailangan siya, di ba? Alam ni Lord yung mga kahinaan natin. Amen? Anong sabi ng Panginoon diyan sa Matthew chapter 28:20? Kahit may failure ka, nandyan siya. Ano man yung mga kinabagsakan natin, ano man yung mga weakness natin, nandyan si Lord. Amen? Para tayo ay iahon. Ibig sabihin ng pag-ahon sa atin ng Diyos, pag sinabi ng Lord na ako, si Jehovah Shammah, amen, kasama mo ako, naaahon ka, ano ka? Makiko-operate ka sa Panginoon, di ba? Hindi komod kasama natin si Lord, bahala na. Hindi. Ang gusto ng Lord, kasama natin si Lord para ikaw ay mabago. Amen? Para ikaw, yung failure mo ay maging victorious. Amen? Para maging victory yung failure natin. Amen? So, sa mga doubts natin, sa mga pag-aalinlangan natin, mga kapatid, nandyan siya. Ano ba yung pinag-aalinlanganan natin? Ano ba yung mga doubts natin sa Panginoon? Amen? Yun po ang sabi ng Lord doon sa mga doubts natin, nandyan siya. Para ipakilala niya na totoo si Lord. Totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na dapat na hindi tayo mag-alinlangan sa kapangyarihan na meron ang Panginoon, baguhin tayo. Amen? Kapangyarihan ng Diyos na tayo ay bigyan ng masaganang buhay habang nandito sa lupa. Amen? Hindi lang po basta nandyan si Lord. Nandyan si Lord para tayo ay
bigyan ng tunay na pananampalataya. Amen? Yung doubts natin mapalitan ng faith. Amen? Oo nga, Lord. Totoo nga na nandyan ka. Amen? May gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, ganun din sa mga karamdaman. Amen? Napatunayan na ng marami sa atin. Amen? Na si Lord kasama natin, mas lalong kasama natin kapag may sakit tayo. Amen? Na wala na tayong matakbuhan, kundi siya na lang, di ba? Minsan, yung gamot, hindi nagkakaroon ng effect sa sarili mo. Minsan naman, yung mga iniinom mo. Amen? Pero, during our sickness, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Mas lalo natin kasama ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nung panahon na tayo po, Pastora Lynn, nagka-shingles. Pati si Sister Jenny, kahit ako. During that time talaga, mga kapatid, ang aasahan mo na lang ay si Lord sa super pain, nararamdaman mo, hindi naman nawawala yung pain, di ba? Kahit na meron kang painkiller, hindi nawawala kapag may shingles ka. Pero alam mo, dapat ang lagi lang nating tatandaan, during those time, na mga sickness natin, yung mga pains natin, mas grabe yung care sa atin ng Diyos. Mas grabe yung pagsama ng Diyos sa atin. Amen. During those times, di ba? So even sa ating mga kalungkutan, ayan. Mga kalungkutan natin, kapag nag-iisa tayo, nagme-meditate tayo, gusto ng demonyo i-meditate natin lahat ng mga pangit sa buhay natin. Yun ang ginagawa ng demonyo. Yung mga failures mo, yan, yung mga kalungkutan natin. Ang sabi ng Diyos, during those time, kasama nyo ako. Amen? So, dapat pala palitan ng joy. Kasi sabi ng Lord, the joy of the Lord is my strength. Amen? And sabi doon, be joyful always. Hindi sinabing be joyful during the times lang ng maganda yung buhay. Diba? Kasi tayo, ang sinasabi natin, ang ating behavior, kapag maganda ang panahon, maganda ang buhay, masaya ka. Hindi ganun sa Panginoon. Always daw, even in times of troubles, in times of pain, in times na ikaw ay maganda ang buhay mo, dapat daw ay joyful pa rin tayo. Kaya in times ng gano'n, kasama natin ang Lord. Kaya pinapalitan ng Lord yung ating mga kalungkutan ng kasayahan, ng kasiyahan, ng kagalakan. Amen ba? Amen. So, kasama din natin ang Diyos kapag wala ka ng pag-asa. Sa kawalan ng pag-asa, kasama natin siya. Nandyan siya. Amen? Kaya nga tayo naririto ngayon lahat di ba? Tayo yung mga walang pag-asa. Amen? Tayo yung walang pag-asa na makaabot sa Diyos, pero binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na abutin siya. Magkaroon tayo ng connection sa Diyos. Amen? Hindi lang naman yan tungkol sa pera, sa mga material na bagay, mga kapatid. So yung sinasabi dito, kawalan ng pag-asa. Amen? Yung pag-asa na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi tayo yung papunta na tayo doon sa kawalang pag-asa, papunta sa impyerno, mga kapatid. Pero ang Jehovah Shammah, amen, na nasa atin ngayon, amen, sa kawalan ng pag-asa ay nandyan siya. Amen? Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Binigyan niya tayo ng hope. Amen? Binigyan niya tayo ng magandang pag-asa sa buhay. Amen po ba? Amen. Praise God. Amen. Minsan, natutulala ka nga sa grabe ng ginawa ng Diyos sa'yo. Amen. Dahil ikaw na makasalanan, ikaw na dating talamak ambisyo mo, tinawag ka pa ng Diyos. Amen. Ikaw ba yung pinili? Ikaw ba yung pinili na maglingkod? Bakit kaya? Gusto ng Diyos baguhin ka. Amen. Gusto ng Diyos na makapiling ka. Hindi ka ba iiyak doon? Di ba? Na grabe ganun mapagmahal ang Diyos natin. Na wala ka ng pag-asa pero kinuha ka niya.
Amen? Para mabago ang buhay mo. So, ang sabi ng Lord, always, God is there. Amen ba, mga kapatid? So, consistent ang presence ng Diyos. Amen. Lagi po natin siyang ang sandigan natin. Hindi consistency ng emotions natin. Minsan kasi, ang pinakikinggan natin yung emotion natin di ba? Yung feelings natin. Kaya dapat wag ganun, mga kapatid. Dapat tandaan natin yung promise niya na I am with you always. Wag yung feeling mo na parang wala naman si Lord. Hindi yon. Hindi po yun ang dapat nating pakinggan, yung ating emosyon, yung ating feelings. Ang pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na promise niya. That I am with you always. Amen. Praise God. So sabi dito, the greatest tragedy in life is not death, but life without the presence of God. Grabe ito, mga kapatid. Hindi daw po yung greatest tragedy yung kamatayan. Amen? Hindi daw po yun. Kundi yung buhay na walang presensya ng Diyos. Amen ba? So, huwag nating hayaan na mawala ang presence ng Diyos sa mga buhay natin. Dapat lagi siya yung Jehovah Shammah ng ating mga buhay. Amen? So, pwede kang buhay physically, pero patay spiritually. Kung wala tayong presence ni God. Amen? Kung wala ang presence ng God, patay. Di ba? Patay ang ating mga spirito. Hindi mo maririnig si Lord. Hindi ka connected. Walang Jehovah Shammah. Amen? Kailangan, sabi dyan, ay magkaroon tayo ng buhay with the presence of God. Amen? Yung presence ang very important sa life natin ngayon. Amen? Kapag wala yung presensya ng Lord, kapag naiwan ka, amen? Di ba? Ano ba yung sinasabi doon na minsan dahil sa isang sa kasalanan na hindi mapapatawad, amen, ay iniiwan ng Holy Spirit yung kasalanan sa Holy Spirit. Napakahirap po no na kapag katulad ni King Saul, di ba? Nawala na sa kanya yung presence, kaya wala na. Kumbaga, yung buhay niya ay spiritually ay patay na yung spirit niya, kaya yung favor wala na sa kanya. Huwag sana mangyari sa atin, mga kapatid, na maging patay yung spiritual life natin kasi wala yung presence ng God. Lagi nating hingin yung presence ng Lord, yung Jehovah Shammah ng buhay natin. Amen. Wala ng lahat, ano man yung mga bagay na yan, mga material na bagay na yan, huwag lang mawala. Amen? Yung presence ng Lord sa mga buhay natin. So, hindi sapat yung mga success natin sa buhay kasi ano yan magiging empty ka lang inside kapag yung pinanghawakan mo yung mga success dito sa lupa. Amen? Ang importante sa atin, presence over performance. Amen? Kailangan natin yung presence ni Lord. Hindi yung mga successful nating mga ginagawa dito sa lupa. Amen? Nagiging successful ka nga sa iyong trabaho, nagiging successful ka nga sa iyong mga ginagawa, pero wala yung presence ng Lord, very empty. Kaya kung sabay, na binigyan tayo ng Lord ng favor, tapos mayroon pang kasama natin si Lord, our Jehovah Shammah, diba ganun kasaya ang buhay habang nandito tayo naghihintay kay Lord. So, watch to see where God is working and join Him. Again, watch to see where God is working and join Him. So, hindi kasi natin kailangan pilitin si God na sumama sa mga plano natin. Minsan may mga plano po tayo, di ba? Yung pansarili nating plano na hindi natin ini-inquire sa Kanya. So, ginagawa natin. Ngayon, pag naging unsuccessful or pumalpak yung plano mo, ginawa mo, by your own
Tapos minsan sisisihin mo si Lord, bakit nagkaganon? Amen? Bakit hindi naging successful yung plano ko? Dahil hindi natin kailangan pilitin si Lord na sumama doon sa plano natin. Amen? Ang wisdom doon, dapat hanapin natin kung saan siya present. Amen? Dapat doon tayo sumabay. Kung ano yung gusto ng Lord, yung kalooban ng Lord sa atin, doon tayo sumabay. Kasi nahandun siya, nandun yung favor. Kaya pag may mga plano tayo, ihahayag natin sa Panginoon. Pag sinabi ng Lord sa atin, kasi meron tayong spirit, mga kapatid. Alam natin pag ayaw ni Lord yung plano mo. Amen? At hindi kanya sasamahan doon. Kaya nga diba, sabi sa Bible, if your presence doesn't go with us, we will not leave this place. Diba? So, kailangan samahan tayo ng Lord sa lahat ng gagawin natin. So, sabi dito, God feels far when He is actually closest. Amen? Anong ibig sabihin nito? Kapag naandun ka na sa pinaka-lowest point ng buhay mo, doon mo nararamdaman minsan na parang wala siya, di ba? Di ba? Doon sa pinakamababang portion ng buhay mo o pinakamalungkot na portion ng buhay mo, parang feeling mo wala siya. Pero ano po ang katotohanan? He is closest when you are weakest. Amen? Kapag mahinang-mahina ka, mas lalong malapit si Lord. Amen? Hindi siya umaalis. Mas lumalapit pa nga siya sa atin. Doon sa pinakamababang punto ng buhay natin na kung saan kala mo wala ka ng pag-asa. Doon mas kinakarga tayo ng Lord. Mas doon tayo sinasamahan ng Panginoon. Kasi minsan kapag nasa lowest point tayo ng buhay, ang feeling natin empty, buno tayo ng mga problema, kung saan-saan tayo at kung kani-kanino tayo lumalapit. Kung ano-ano yung ginagawa nating paraan para maibsan ang mga sakit na dulot nito, di ba? Minsan, humahanap tayo ng way para maging masaya sa ibang bagay. Amen? Mahanap tayo ng paraan para maibsan yung mga kalungkutan natin o yung mga pag-aagam-agam natin. Feeling natin kasi ay walang nakakakita at walang nakakaalam ng nararamdaman natin. Diba? Yun pala, doon sa mga panahon na yun, doon sobrang lapit ng Diyos. Doon sa panahon na ikaw ay nahandun sa pinakamababang portion ng buhay mo, the lowest point of your life, pinakamalungkot o pinakamahirap, doon mo kasama si Lord. Amen? Kaya huwag kang hahanap ng ibang pamamaraan para ma-solve, para matanggal yung kalungkutan mo or anuman yung mga gusto mong gawin. Isang salita lang natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Lord, alam ko nariyan ka. Amen? So, ganun dapat ang ating attitude. Hindi kung kani-kanino tayo tatakbo, gagawin mo paraan para ka maging masaya o para maging matapos yung problema mo. Amen? At karamihan, mga kapatid, tinatapos nila ang buhay nila. Tinatapos nila ang buhay nila kasi akala nila nag-iisa lang sila. Akala nila walang gustong tumulong sa kanila at wala nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan. Kaya ang ginagawa ng iba, tinatapos nila ang buhay nila. Na yun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng isang tao. Diba? Kasi lagi nandyan si Lord eh. Pwede mong napakalapit niya lang. Sa isang salita mo lang, nandyan siya. Diba? So, isang klase ng illustration, may isang bata, diba? Bawa kasing laki nila Akiro, nila, ng mga maliliit na bata natin dito, nawawala sa mall. So, umiiyak siya, yung batang ito. Feeling niya, iniwan na siya ng nanay niya. Pero, hindi niya alam, kanina pa siya sinusundan ng nanay niya at binabantayan siya sa malayo para hindi siya mapahamak. Amen? So, ganun din yun yung nangyari sa amin nung bata pa sila. Tulad si Daniela, nung bata pa siya, nawala siya doon sa may,
Manila Zoo ata yun o doon sa Luneta. Amen? Pero nakikita namin siya. Amen? Nahanap niya kami pero nahandun lang kami. Amen? Ganon din si Jaja, nawawala daw kami. Kami daw yung nawawala nung maliit pa siya. Amen? Doon sa Luneta kasi ang lawak nun eh. Umalis lang kami sandali. Pero handun lang naman kami. Amen? So para yung bata na nawawala, na akala niya ay walang nakakakita sa kanya at walang naghahanap sa kanya. So ganun din tayo mga kapatid eh. Feeling natin nawawala tayo at tayo ay pinabayaan. Pero alam nyo, ang katotohanan, binabantayan tayo ng Diyos. Amen? Si Jehovah Shammah, He is there even when unseen. Kahit di natin siya nakikita, nandyan siya mga kapatid. So, minsan, may mga reason po tayo sa buhay natin na parang walang sumasagot sa prayer. Diba? Marami na po tayong mga prayers minsan na akala natin hindi tayo sinasagot ng Diyos, napakatahimik ng langit para sagutin yung ating mga panalangin. So, mabigat ang puso natin minsan. So, ang tanong natin lagi, Lord, nasaan ka? Diba? Sa mga panahon ng mga panalangin natin na meron tayong mga pinapanalangin na hindi pa sinasagot. Lord, nasaan ka? So, pero ang sagot ng Diyos, amen, ay hindi sigaw. Hindi siya sumisigaw. Amen. Yung presence niya nandyan lang. Amen. Ang katotohanan, mga kapatid, ay kasama lang natin si Lord. He is very faithful sa atin. Amen. So, ano po yung mga bagay na ipapakita sa atin ng Diyos na siya ay tunay na si Jehovah Shammah? Number 1, sabi dyan, God's presence versus God's silence. So, mga kapatid, hindi porket tahimik si Lord or si God, nananahimik siya, wala siya. Kasi tayo minsan mahilig tayo na malakas, di ba? Ang boses, malakas, kumbaga meron tayo mga tao na gustong ipaalam sa kanila yung ating problema. So, sa Lord naman, iba kasi sa Panginoon. Silence does not mean absence, di ba? Kapag ka nananahimik si Lord, hindi ibig sabihin ay wala siya or absent siya. Minsan, mga kapatid, ito po yung karakter ng Diyos. Tahimik siya kahit gusto niya tayong kasi gusto niya tayong matutong magtiwala. Amen. Gusto niya matuto tayong mag-trust, hindi lang makinig. Gusto niya matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ano yung saan niyo nakalagay? Sabi diyan sa Psalms 46 verse 10. Sabi diyan, be still and know that I am God. Amen? So yung katahimikan, doon minsan marirealize natin, nandyan siya kahit walang salita. Diba lalo na pagka during our prayer time, kapag ikaw po talagang taimtim sa isang lugar na tahimik, tapos kinakausap mo si Lord, mas nafe-feel mo, diba, sa katahimikan ang Diyos. Kesa yung aligaga ka, lagi kang busy. Minsan di natin marinig si Lord. Gusto na palang magsalita ng Panginoon. Gusto ng Lord yung katahimikan, marinig po natin siya. Katulad ni Elijah. So kung aalalahanin po natin yung experience ni Elijah, paano nakilala ni Elijah, amen, si God? Hindi niya nakilala si Lord o si God sa lindol or sa apoy, kundi nakilala ni Elijah ang Diyos sa gentle whisper. Amen? So si Elijah, narinig niya ang Diyos, hindi dun sa madramang display ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi dun niya nakilala ang Diyos doon sa dramatic power na ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. But, nakilala ni Elijah, amen, na tayo, gusto natin tunay na makilala si Lord, pakinggan natin yung gentle whisper ng Diyos. Amen. Katulad ni Elijah, nakilala niya sa gentle whisper, sa still, small voice
ang Diyos habang siya ay nagtatago sa cave. Amen? Habang nagtatago sa kuweba si Elijah. Gusto niyo pa po bang mapunta sa kuweba? Bago natin marinig ang gentle voice ng God? Amen? Doon lang sa mga panahon na tayo po ay merong mga pinagdadaanan. Amen? Sumaglit tayo sa tahimik na lugar at kausapin ng Diyos at maririnig po natin ang very gentle whisper ng Diyos na, anak, mahal kita. Ito ako, kasama mo ako. Amen? So, pansinin natin yung experience ni Elijah at pwede, mga kapatid, na mangyari po sa atin yun. Amen? Na tunay na magpakilala ang Diyos sa atin, hindi sa malakas ng boses, kundi sa pananahimik natin na marinig natin ang boses niya. Amen? Itong mga Israelites, na akala nila, iniwan na sila ni God. So sila po ay salita ng salita, reklamo ng reklamo, di ba? Itong mga Israelita, hindi nila marinig ang boses ng Diyos. At lagi nilang sinasabi na iniwan sila ng Diyos doon sa kalagitnaan ng kanilang pag-journey. So sila ay nagre-reklamo. So, kaya yung presence is not always loud, mga kapatid. Parang wifi. Amen? Sige nga, yung wifi, di ba, nasa ere, hindi mo to nakikita, yung wifi. Minsan, hindi mo rin siya nararamdaman. Pero, connected ka pa rin. Di ba? Sa mga cellphone natin, mga kapatid, nakita niyo na ba si wifi? Amen? Naramdaman niyo ba si wifi? Di ba? Hindi. Pero, connected pa rin yung cellphone mo kay wifi, kahit di mo siya nakikita. Di ba? So, parang ganun talaga sa Diyos, mga kapatid. Parang kahit hindi mo siya nakikita, kahit minsan hindi mo siya nararamdaman, pero konektado ka pa rin sa Diyos. Amen ba? Connected ka pa rin sa Kanya. So, sa atin, sa madaling salita, mga kapatid, ano po yung application nito sa mga buhay natin? Practice stillness. Anong ibig sabihin na matuto tayong tumahimik? Pagka humarap tayo sa Diyos, salita tayo ng salita, kung ano-ano hinihingi natin, kung ano-anong reklamo natin, na si ganito, si ganyan, Lord eh. So hindi po ganoon. Mag-practice po daw tayo ng stillness. Matuto tayong tumahimik. Doon mararamdaman natin ang presence niya. Ako po mga kapatid, naranasan ko yan kasi very busy ako, trabaho, sa opisina, amen, puro numbers, tapos marami ka pang dapat gawin, asikasuhin sa bahay. Hindi mo maririnig si Lord doon during your busy days. Kung sigawan ka niya, na, tumigil ka dyan, di ba? Atupagin mo muna ako. Hindi naman magsasalita si Lord minsan ng ganun eh. Amen? Minsan dinadaan na ng Lord sa sitwasyon eh. Minsan nagkakasakit ka, inaalaw niya yung sakit para, sige, manatili ka dyan sa loob ng kwarto para kausapin mo ako ng tahimik. Amen? So, matuto daw tayong tumahimik. Doon mararamdaman natin yung presence niya. Practice stillness. Amen? Be still and know that I am God. Amen? So, gagawin po natin yan dapat. Sa panahon na tahimik, pumunta sa kwarto, pakinggan mo si Lord. Amen. So bago mo mapakinggan si Lord, syempre, kailangan mo munang mag-worship sa Kanya, mag-pray, amen, at tumahimik ka dahil magsasalita siya. So trust beyond feelings. So magtiwala tayo, higit, wag doon sa ating mga nararamdaman. Yun daw dapat nating gawin. Kahit wala kang nararamdaman, maniwala ka sa promise niya. Amen ba? Amen. So, kahit walang nararamdaman, kahit parang walang answered prayer, manatiling maniwala ka sa promise ng Diyos. Amen? Ang salita niya ay totoo. Magaganap ito, yung mga promises niya sa atin magaganap sa panahon na gusto ng Diyos. Amen? Sa panahon na ready ka na. Amen? Ready na nating ma-receive. At totoo namang nasa atin na yung mga promise na yan. Amen? So, number 2, God with us, verse
versus feeling alone. Ayan. Sino ba ang feeling niya? Lonely. O nag-iisa siya. Or feeling niya God with us. So, magkaiba po ang reality at feeling. Magkaiba po ang katotohanan sa nararamdaman, mga kapatid. So, ang katotohanan, God is with us. Amen? Ang katotohanan, Jehovah Shammah, God is with us. Pero yung feeling na minsan nararamdaman natin, mag-isa ka, wala kang kasama. Di ba? So, yun po yung magkaaway. Magkaiba. Amen? Yung reality na God is with you and yung feeling na mag-isa ka lang. So, pero, hindi feeling ang katotohanan. Amen? Hindi yung nararamdaman mo ang totoo. Ano ang sinasabi sa word? Yun ang totoo. Amen? Kung anong sinabi sa salita ng Diyos na kasama mo siya, kasama natin si Lord, amen, yun ang totoo. Amen? Dahil sabi sa Isaiah 41:10, ito ang sabi sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Anong sabi? For I am with you. Ito po yung truth. Ito yung katotohanan. Amen? Hindi sinabi na don't feel afraid. Ang sinabi po dito, don't be afraid dahil kasama mo ako. Amen? So, katulad ni Joseph. Di ba sa Bible, si Joseph na nakulong. Di ba? Si Joseph nakakulong siya, nag-iisa siya. Pero, pinanghawakan ni Joseph na kasama niya ang Diyos even in prison. Di ba? So, yun po ay grabing patotoo ni Joseph na talagang mahirap doon sa loob ng kulungan, pero alam niya, kahit nasa loob siya ng kulungan, ay kasama niya ang Diyos. Amen? Compared naman kay Saul. Si Saul naman, hari na siya, di ba? Siya ay hari, may kapangyarihan. Pero, wala na ang presence ng God sa kanya dahil sa kanyang disobedience, mga kapatid. Kasi si Joseph, very obedient siya sa Panginoon, pero nakulong siya. Pero alam niya, nakasama niya ang Diyos. Pero itong si Saul, na may posisyon bilang hari, pero wala na yung presence ng Lord sa kanya kasi disobedient siya. So ano po ang lesson natin dito between Joseph at saka itong si Saul? Yung presence daw is not about position. Hindi dahil sa position mo. Kaya may presence ni Lord. Amen? But saan makukuha ang presence ng Lord? Relationship. Amen? Yung relationship natin sa Panginoon, dapat alagaan po natin yung relationship natin sa Diyos at maging connected tayo sa Kanya. Paano ka magiging connected lagi sa Panginoon? Amen? Yung obedience natin sa Kanya. Amen? Lagi tayong nag-o-obey sa Panginoon. Mahirap nito, mga kapatid, na ma-disconnect po tayo. Amen? Merong Jehovah Shammah, pero pwede kang ma-disconnect katulad ni Saul na naging disobedient sa pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Amen? So, doon nagpapakilala si Lord sa atin ngayon. Amen? That Jehovah Shammah, the Lord is there for those who are connected with Him. Amen? For those who have a good relationship with Him. Those who are obedient. Amen? So, parang, sa kaibigan, mga kapatid. Di ba, isa may kaibigan tayo tahimik. Pero, nandyan siya. Ang tawag mo sa kanya, kaibigan. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero alam mo na hindi ka nag-iisa. Parang ganun sa Panginoon, mga kapatid. So, ano mga dapat natin gawin? Speak God's truth daily. Kailangan natin i-speak ang truth araw-araw. Amen? Sabihin lang talaga natin na God is with me. Kahit hindi mo feel. Kahit hindi mo nararamdaman, brother. Amen?
alam mo, nakasama mo si Lord. Amen? And you are doing yung gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. Hindi ka nagdi-disobey. Amen? So, stay connected spiritually sa Panginoon. Paano tayo magiging connected sa Kanya spiritually? Ano mga dapat natin gawin? Pray. Manalangin tayo. Baka nagkukulang tayo ng prayer. Amen? And also the Word of God. Yung ating pong devotion sa salita ng Diyos. That is the way to be connected sa Kanya and also worship. Amen? Kailangan din natin nakakalimutan ang pagpupuri sa Panginoon. Hindi lang pag Sunday, mga kapatid, ang worship. Hindi lang pag Sunday ang word. Hindi lang pag Sunday ang prayer. Amen? Sa pag-uwi natin, sa kanya-kanya nating buhay, personal nating relasyon sa Diyos, paano tayo palaging magiging connected sa Kanya? Manalangin tayo. Amen? Mag-meditate tayo ng word, devotion sa salita ng Diyos, at mag-worship tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya. So ito po yung gustong ipagawa sa atin ng Lord para maging stay connected tayo with our Jehovah Shammah. Amen? Praise God. Hallelujah. So number 3, last one na po is God dwelling within versus searching outside. God dwelling within versus searching outside. Minsan, hinahanap pa rin natin si God sa labas. Sa success, sa mga tao, sa mga achievements. Minsan, nahanap natin sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Mga panandali ang comfort. Di ba? Mga panandali ang comfort natin sa buhay. Doon natin minsan hinahanap yung kagandahan ng buhay. Amen? Pero ang katotohanan, He lives within us. Anong ibig sabihin? That God is living within us. Nasa loob, mga kapatid, yung tinanggap natin. Anong sabi dito? 1 Corinthians 3:16. Sige nga, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3. Don't you realize that all of you together are the temple of God? Mga kapatid, ikaw pala ay templo ng Diyos. Amen? Meron bang templo ng Diyos na puno ng bisyo? Templo ng Diyos, naninigarilyo, umiinom? Templo ka ba ng Diyos? Ganun ba ang templo ng Diyos? Sabi dito, don't you realize that all of you together are the temple of God? Nagsasalita ka ng mga masasamang salita, templo ka ng Diyos. Amen? Ikaw ay templo ng Diyos, ang sabi dito. Hindi mo kailangan lumayo para hanapin siya. Nasa loob na natin siya. Amen? Pag sinabi mo, ikaw, Christian, na born again ka, ikaw ay na-redeem, ikaw ay na-transform ng Panginoon, tinansform ka ng Panginoon, dapat makita sa buhay natin. Dahil tayo po ang templo ng Diyos, makita si Lord sa atin. Amen? Nasa sa loob daw natin siya. So, katulad po nung nangyari doon sa day after Pentecost experience, yung mga disciples po. So, ito isang kwento, yung mga disciples, di ba? Nung pagkatapos ng Pentecost experience, yung napuspos sila ng Holy Spirit, mga kapatid, tayo ba napuspos na ng Holy Spirit katulad ng mga disciples? Ganito po yung nangyari sa kanila. Napuspos sila ng Holy Spirit during those Pentecost experience. God lived in them. Talagang ang Diyos ay nasa kanila. Amen? Nabuhay ang Diyos sa pamamagitan nila. Amen? Yung Diyos mismo, ang Panginoon, ay pumasok sa kanila, ang Holy Spirit. Amen? So, yung mga disciples na transformed from fearful followers into a bold missionaries empowered by the Holy Spirit. So, mga kapatid, tayo na born again na, amen, tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus at tayo nagpapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. So, tayo ay na-empowered ng Holy Spirit, mga kapatid. So, sila, naging bold missionaries sila. Amen. Dati sila mga takot.
Pero sila ay naging matapang na missionary ng Diyos. Amen. Kahit patay kung patay, laban sila. Amen. Talagang ipipreach nila ang gospel, ipipreach nila ang good news ng tagapagligtas. So hindi sila natakot dahil alam nila, nasa sa kanila ang Diyos. Amen. Kasama nila ang Diyos, nasa kanila. Na-empowered sila ng Holy Spirit. Na panahon na yon ng early church. So, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mas grabe po ang empowerment ng Espiritu Santo. Di ba? Mas lalo po tayong i-empower ng Diyos sa panahon natin ngayon. Amen? Dahil ang gusto ng Diyos, magamit pa niya tayo. Amen po ba? Para po sa kanyang kingdom. So, ano po ang ating application? Dapat po, be aware of His presence daily. So, ito po yung pangaral ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid. Araw-araw daw, maging aware tayo sa presence ng Diyos. Huwag mong iisipin na mag-iisa ka lang. Huwag mong iisipin na gagawin mo itong kasalanan na to, walang nakakakita. May nakakakita sa atin. Amen? Amen? Mayroong magbabangon sa atin. Merong magtutuwid sa atin. Nandyan siya. Amen? So, hindi lang every Sunday, mga kapatid, nararamdaman ang presence ng God. Every day, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Praise God. And then, sabi dyan, honor your body as His temple. Mga kapatid, kung sino yung nagpapahamak ng katawan natin, kapag pinapahamak natin ang katawan natin, mga kapatid, ay hindi nalulugod ang Diyos, hindi natutuwa ang Diyos kapag yung templo niya, tayo yung templo, tayo mismo yung tirahan niya, huwag mong sirain. Amen? Huwag nating sirain ang buhay natin, huwag nating sirain ang katawan natin. Amen? Ano ba ang mga nakakasira sa katawan? Alam mo naman yun. Amen? Alam mo kung ano ang makakasira sa katawan mo. At lalong-lalo na kapag sinira ang katawan mo, namatay ang spirito mo, wala na. Amen? Saan pa tayo pupulutin? So, kailangan daw i-honor natin ang ating body as His temple. Sabihin mo nga katabi mo ngayon, sa lahat ng mga nasa online, amen, sabihin mo na ikaw ang templo ng Diyos. Ikaw ang templo ng Diyos. Amen, sabihin mo sa sarili mo, ako ang templo ng Diyos. Amen, hindi ko ito sisirain. Amen, mas lalo ako magiging connected sa Diyos. Amen. So yan mga kapatid, gustong ipakita sa atin ng Lord, pangalagaan daw natin ang templo niya. Amen. At yun ay tayo. Amen. Praise God. So ngayon po ay magkakaroon po tayo ng personal declaration. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong i-declare itong personal declaration na to na ariin po na sa atin. Amen? So, maging serious po tayo sa pagde-declare nito pong ating mga personal declaration. Amen? Sabay-sabay po natin i-declare ang ating pong personal declaration. 1, 2, 3. God is with me wherever I go. I am never abandoned nor alone. His presence is my peace and strength. I carry God within me. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Anong sabi dyan? I carry God. I carry God within me. So, pero man ikaw ay lumalakad. Kahit saan tayo pumunta, sabi dyan, I carry God within me. So, dapat makikita, magmamanifest talaga si Jehovah Shammah sa mga buhay natin. Amen? Nakikita kung sino si Lord sa buhay natin. He is our righteous God. So, lumakad tayo with righteousness. Amen? He is a holy God. Lumakad tayo as holy. Amen? That is our calling. So, by next, that is our topic, mga kapatid, na tayo ay dapat na maging banal dahil ang Diyos natin ay banal. So, in conclusion mga kapatid, praise God, nasa conclusion na po tayo. Hindi mo kailangang hanapin si God sa malayo.
nandyan siya. Amen. Katabi lang, kasama mo pa. Amen. So, sa pain mo, sa mga paghihirap mo, sa kasakitan mo, sa confusion mo, mga kapatid, sa pag-iintay natin, amen, sa pag-iintay natin sa Panginoon, lalo na sa kanyang muling pagdating, amen, ay kasama natin si Jehovah Shammah. Amen. So, hindi ka maiinip habang nag-iintay po tayo. So, hindi kasi niya tayo iiwan at hindi niya tayo kakalimutan. So, God is with you. God is with us. So, right there, right now. Amen. Mga kapatid, palakpakan po natin si Lord. And lastly, God is present. Si Lord ay present even when unseen. Kahit hindi natin siya nakikita, present ang ating Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang ating Jehovah Shammah. Thank you, Lord. Kasama ka namin, Lord God. Araw-araw, minumunutan ang aming buhay, Lord God. Kasama ka po namin. And Lord, sa oras na ito, patuloy po kami, Lord God, na sasamba, magpupuri at aawit sa iyo sapagkat alam namin, Lord God, your presence is here right now. Ang presensya mo, Panginoon, ay narinito sa lugar na ito. And Lord, you are living inside sa aming mga buhay, Panginoon. Nasa amin ka, Panginoon. O Holy Spirit, you are with us. Marami pong salamat dahil sa mga panahon, Lord God, na kami po ay naliligaw ng landas. Lord, tinutuwid mo po kami, Panginoon. Sinasamahan mo kami sa lahat ng mga failures namin, sa mga pain namin, Lord God, sa mga doubts po namin, sinasamahan mo kami, tinutuwid mo kami araw-araw, Panginoon. Lord, ang panalangin namin, Lord God, punuin mo kami ng grasya, ng favor, Lord God. Lord, ayaw po namin na iiwan mo kami, Lord God. Yung presence mo, Lord God, ay kasama po namin, Lord God, araw-araw ng aming buhay. Lord, salamat po, Panginoon, for we know, Lord God, you are true to your word, Lord God. Ikaw po'y tapat sa iyong mga promise. Ikaw po'y tapat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, ang katotohanan na ikaw ay kasama namin, Lord God. You are with us. Hindi kami matatakot, Panginoon, sapagkat kasama namin si Jehovah Shammah sa aming mga buhay. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless you, Lord God, this day, Lord God, for we truly know, Lord God, that you are with us, Panginoon. Hanggang kahit lumabas kami sa lugar na ito, saan man kami pumunta, Panginoon, ano man ang aming gawin, Panginoon, kasama ka namin, Lord God, na may protection kang ginagawa sa amin, may guidance kang ginagawa sa amin, mayroon ka pong pagtutuwid na ginagawa sa amin. And truly, Lord God, we pray na patuloy kami maging obedient, Lord God, sa iyong salita. And truly, we thank you so much, Father. We give you all the glory and honor and praise, oh God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone and shalom. Good day to everyone who are watching our online Sunday worship service today. My name is Jessica Jean Camara, a member of Joshua Generation Worldwide Ministries, Cavite District 2 under the leadership of our district pastor, Alain Nation. I grew up in church since I was a kid. I was already exposed to Christian teachings and values. I also became part of the music ministry when I was 13 years old. I learned how to play the guitar, bass, and drums, and I know that these talents came from God, and He used them to show His goodness in my life. Before, I thought that being a strong Christian meant always being present in church. But there came a time when my faith was tested. I drifted away from the church and lived in sin. But even in that situation, God's love never left me. The Holy Spirit kept speaking to my heart and calling to me to come back. Even though I didn't know how to start again, I kept praying and asking God to take me out of that sin. In 2022, I went abroad and worked as a healthcare provider.
But after just 1 month, the father of my children passed away. It was very sudden and very painful, but that's when I saw God's goodness in my life. Even though it was painful, He never abandoned us. I also realized that this was God's way of answering my prayer, to remove me from the wrong situation. It hurt, but it's true that sin has consequences. I repented and returned to the Lord and accepted His forgiveness. Now, as raising the kids alone, providing their needs alone, it has been a big challenge for me. I came home in 2024 and came back abroad after 3 months. But things didn't work out there, so I decided to go home again in July 2025. At that time, I had a lot of fears and worries about how we would start again. But I chose to trust God. I also chose to stay in the Philippines so I could be with my children. When I got home, I worked in Laguna. Every day, I traveled for almost 4 hours every day. The salary wasn't big enough, but I enjoyed it all while continuing to pray for more stable and closer job. I also started giving my tithes and offering again, even if my salary was not big enough. And during that time, I experienced God's provision again. This year, January 2026, I applied for a job in the local government under the CSWD. By God's grace, I got accepted and started in February 2026. Now, my workplace is only 10 minutes away. Sometimes I even walk if I want to exercise. I no longer spend a lot of time in transportation. I no longer spend a lot of money in transportation, and I'm no longer exhausted from long travel hours. I've truly experienced God's favor. He answered my prayers at the right time. Truly, God never abandons His children who trust in Him. Right now, I still face challenges, but I've chosen to stay in the Philippines with my children while continuing to serve the Lord in the music ministry. To God be all the glory. Receive this little blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless. Go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous. And you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing
blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through